Saan nga ba aabot ang suited ground pork niyo mga tita? Dali samahan niyo ako magluluto tayo. Hoy, huwag niyo minamaliit ang simpleng luto na to mga tita. Maraming maluluto na masasarap dito. Unahin na muna natin gisahin yung karne natin. Depende sa'yo kung anong karne ang gusto mo. Beef, pork, chicken. Bahala ka na sa buhay mo. Di ra po kung magbuot sa imo kay imo harbayan ang gastos ba. Ang akin mga tita is beef and pork. Pinaghalo ko sila. Dito sa Japan mga tita, mura lang kapag bumili ka ng madamihan ng ganito. Merong mga halo-halo na may pork and beef. Merong pork, merong beef. Oo, marami yan silang mga klase-klase mga tita. Tapos gisahin lang natin yan siya hanggang sa medyo mawala-wala na yung pula. Kapag ganito na ang itsura niya, lalagyan natin na siya ng panimpla. Ito yung mga tinimpla ko dito mga tita. Roasted garlic pala ang gamit ko dito mga tita para hindi na ako magcha-chop-chop pa. Nakakapagod magtatad-tad-tad, di ba? At bakit ko papapahirapan ang sarili ko kung meron namang mas madali at convenient sa pagluluto ko? At uulitin ko na naman sa inyo mga tita, lahat ng brand na nakikita nyo dito hindi yan siya promotional kaya kahit anong brand mga tita, pwede nyong gamitin. Pagkatapos mo ilagay lahat ng panimpla mo mga tita, imimix-mix mo lang siya at luto na. Huwag mong i-overcook mga tita kasi magdadry yan siya. Ilagay lang natin yan sa Tupperware natin mga tita at pwede yan kahit isang buwan dyan sa ref mo, hindi yan siya masisira ba? O dali na, samahan nyo na ako mga tita, magluluto tayo. Unahin natin yung bibimba. Low cost bibimba to siya mga tita pero sobrang sarap niya. Dali na, maghiwa na tayo ng carrots muna. I-julienne cut lang natin yan siya. Wow, julienne. Julienne daw ang tawag dito mga tita sabi nila ayon sa chismis. At syempre kailangan natin ng kanin mga tita para mabuo ang recipe na to. Tapos lagyan natin ng sesame oil yung kanin natin. Onti lang kasi hindi masyadong masarap kapag masyado siyang madami ba. Ito na yung kailangan yung mga tita. Take note nyo na. O diba mga tita, hindi matrabaho yung mga ricados mo. Tingin pa lang, super easy niya na. Sa kawali mga tita, maglagay ka na ngayon ng sesame oil. Tapos ilagay na natin yung carrots natin. Tapos tutuin lang natin siya. Depende sa'yo, half cook, overcook. Walay magbuot sa imuha, kay imuha ng discarte ba. At dahil nga para sa asawa ko to mga tita, susunugin natin siya para makaganti naman ako sa kanya. Tapos ilalagay natin yung ginisang karne natin. Imimix lang natin yan ng bagya mga tita. Huwag nating i-overcook kasi titigas nga yung karne natin. Kung galing yan siya sa ref mga tita, siguraduhin mong parang maiinit-init lang siya. Yun lang. Tapos patayin mo na yung apoy mo. Ipababaw lang natin siya sa kanin natin mga tita, depende sa'yo kung anong design ang gusto mo. By the way mga tita, ito palang bowl na pinaglalagyan ko is pambibimba to talaga kaya meron yan siyang apoy sa ilalim. Kapag wala kang ganito mga tita, pwedeng regular na plato tapos huwag mo nalang isalang ha, baka masunog. After nyo mailagay yung karne nyo mga tita, ilagay na natin lahat ng ricados, ipababaw na natin sa kanin natin. By the way mga tita, pwede kang pumili ng ibang gulay na gusto mo. Tapos lagyan natin siya ng sunny side up and charan. Ito na yung itsura niya mga tita, diba? Parang masarap tignan. At huwag niyong kalimutang lagyan ng kutsu dyan mga tita kasi ito yung magdadala at magbibigay lasa sa ricado na to, sa recipe pala na to. And finish. Next recipe. Ngayon gagawa naman tayo ng tsahang mga tita. Ganito yung fried rice dito sa Japan ba? Ito lang yung mga kakailanganin natin dito mga tita. Lahat ng to sigurado ako mga tita matatagpuan lang to sa bahay niyo. So maghanda tayo ng kawali mga tita na may mantika at igisa natin yung itlog natin. Huwag natin antayin tumigas ng tumigas mga tita kasi titigas talaga siya. Ito lang yung itlog mga tita na kapag tumigas hindi masarap. I-dunk na natin yung kanin natin mga tita baka saan pa mapunta ang ating usapan ba. At maglagay ka na rin ng ginisang karne mo mga tita, yung ground pork mo ba para mabilis na. Tapos imimix muna natin yan sila baka kasi titigas yung itlog yung mga tita ay naku mahirap na. Na-mix nyo na bang mabuti mga tita? Yung akin hindi pa pero lalagyan ko na rin siya ng sesame oil para pampadagdag aroma. Aroma daw. Lagyan din natin ng black pepper at consomme powder mga tita at itutos natin siya para nga hindi titigas yung itlog mo. Tapos lagyan natin ng toyo mga tita. Japanese soy sauce, walang alternative dito kasi nga walang alternative, diba? At nakalimutan ko palang ilagay doon sa main ingredients nyo dito mga tita, kailangan din pala natin ng asin. Ito yung pang last part natin mga tita kapag naluto na natin siya, kapag okay na at pwede nang ihain ba. Kapag nilagyan nyo ng asin yung tsahang nyo mga tita, mas lalong sasarap siya. And then finish na siya mga tita, i-decorate na natin siya sa plato natin. At dahil nga yung nag-aantay sa pagkain na ito mga tita, akala niya nasa restaurant siya, gandahan natin yung presentation ba. Ganito na yung resulta niya mga tita. Ngayon pupunta naman tayo sa susunod na luto natin. Ginisang sitaw mga tita, on the go food mo para sa bising umaga mo, pang breakfast ba? O pack olive oil, meron ka nun. Olive oil ang gamit natin dito mga tita, tapos ilagay na natin yung sitaw natin. Ang sitaw ko pala mga tita is frozen yan siya. Lagyan natin ng kaunting mensuyu mga tita. And in fairness, may alternative siya mga tita. Kung hindi nyo alam kung ano yung mensuyu, gumamit kayo ng Knorr seasoning. Lamansi flavor mga tita ha, para medyo magkalapit yung lasa nila. At ipasok din natin yung main character natin mga tita, yung ginisang ground meat nyo. At sa sobrang hili ko ng black pepper mga tita, nag-add pa talaga ako kahit meron na siyang black pepper dito sa karne niya. Initin lang pala natin siya ng bahagya mga tita kasi luto na yung green bean ko, frozen, 'di ba?
Ay di mo ba alam? At ang pares ko sa ginisang sitaw ko, syempre may paitlog ako at meron pa garlic rice dito banda. Itadakimasu mga tita. Di ba ang easy-easy lang na mga recipe ko mga tita, ang bilis-bilis pa niyang gagawin ba? Super simple niya, healthy at masasarap pati ang lasa, patok sa ating mga panlasa talaga. Ay, paulit-ulit yung lasa. Thank you for watching my video mga tita. Sana manonood pa rin kayo sa mga next vlog ko. Pa-subscribe na din.